Kung tao yan, may senior citizen card na yan. Nag-e-enjoy na ng discount sa grocery at saka sa mga priority lane. But when it comes to serving the public, the DSWD remains as sprightly, as committed, and even a better organization than it was when you began. As we commemorate the past, we must also prepare for the future. That future demands modernization, efficiency, accessibility. That's why today we launched our new initiatives. Ika nga, you are the first to respond, but the last to sleep. While others sought shelter from the storm, you walked into the chaos to deliver relief. You have saved lives, brought hope, and demonstrated the true power of compassion. For that, the country is grateful. Let us build the Bagong Pilipinas, a nation where every citizen has a chance to dream, to strive, to succeed. A country where compassion is not merely a value but a way of life. A Philippines where no one gets left behind. The family is the foundation of our community, of the society, of our nation. So sa Bagong Pilipinas, bawat pamilya ay mahalaga. Whether ang mga stages ng transition of the family, mula pagkapanganak hanggang sa pagtanda, ang DSWD po ay napakaraming programa na umaagapay at nag-aalaga sa ating pong mga pamilya. At hindi lang bilang isang pamilya, kundi ang bawat individual na miyembro ng pamilya ay inaalagaan at binibigyan ng mga programang pagkalinga at nagpromoprotekta sa kanila. This morning, we will be launching several programs of the DSWD. So, first is the compendium, the Pamilya sa Bagong Pilipinas Compendium, which contains all of the programs and services of the Department of Social Welfare and Development for the family and for the individual members of the family, especially those families which have persons with special needs. So the compendium is for the public to be able to be apprised and to be aware of all these services. Then we have the launch of the HELPS, or the electronic license and permit system, which will allow our social welfare agencies to be able to register with ease. And lastly, we have the launch of the Minors Traveling Abroad Travel Authority online system. So before, it was done when applying for a travel authority for minors traveling abroad. They need to go physically, be present, and apply for this in the regional offices of the DSWD. But this new online system makes it more convenient and more efficient, faster for the public to be able to apply for this travel authority online. The department, as you said, is in existence for 74 years, but moving forward, the department wants to focus on the vulnerable sectors, families in particular, because like what I said earlier, the families are the foundation of our nation. When we build strong families, when we cater to the needs of the family through transitions that they're going through, and also the needs of the individual members of the family in the stages of their life, then we strengthen the community, we strengthen the nation. So this is the priority of the department, to ensure that the needs and welfare of the family are given, protected, and safeguarded. Sa pagsisimula ng campaign season para sa midterm election, nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 12 senatorial candidates ng administrasyon sa campaign rally sa Cuneta Astrodome noong Pebrero 18, 2025. Binanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagboto para sa mga kandidato na may karanasan sa pampublikong serbisyo at dedikasyon sa bagong Pilipinas. Ito ang ika-4 na proklamasyon ng alyansa
at ang unang rally sa National Capital Region. Sa parehong araw, pinaunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang sectoral meeting ukol sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at mga usapin patungkol sa coal moratorium sa Palasyo ng Malacanang. Binanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon na nagkakaisang layunin at estratehiya upang maibaba ang presyo ng pagkain at maprotektahan ang mga mamimili. Ipinahayag din ng Department of Energy ang pagkakaroon ng mabisang patakaran sa coal-fired power plants at ang kahalagahan ng maaasahang supply ng kuryente para sa kaunlaran ng bansa. Pinagtibay ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at Czech Republic sa pagtanggap sa Defense Minister nito sa Palasyo ng Malacanang noong Pebrero 20, 2025. Binanggit niya ang lumalawak na kooperasyon, kabilang ang kanyang pagbisita sa Prague noong Marso 2024 at ang potensyal para sa mas malalim na ugnayan sa kultura, ekonomiya at depensa. Each of you here have your fair share of challenges in protecting the Filipino people and in protecting our nation. But you have risen above those challenges. You persevered in improving our country's security. You have pursued reforms to better your organization, and you have taken steps to enhance your capabilities. This day is dedicated to those achievements. The courage, dedication, and patriotism of those who have taken the mantle of leadership in the armed forces deserve the highest recognition and admiration from a proud and grateful nation. So in behalf of the entire Filipino citizenry, I extend my sincerest congratulations to the 35 newly promoted AFP generals and flag officers and to the 9 graduates of foreign pre-commissioned training institutions. I am certain that you can never go astray so long as you are guided by the time-honored principle of serving with honor and with integrity. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. We cannot fail them. Let us all be shining examples of how Bagong Pilipino should be: disciplined, patriotic, and ever committed to the greater good for the greatest number. As your Commander-in-Chief, I offer you my salute and express my utmost appreciation to all your selfless sacrifices and services, not only to get to this point, but all through the years of your duty. This, of course, extends to your families and loved ones who have had their fair share of sacrifices to support you in your career.
Ang ibig sabihin po na napag-graduate, ibig sabihin, yung dating tinuturing at kinakalkula namin, tinuturing nating mahirap at nangangailangan pa ng tulong sa DSWD, ay sila po ay gumanda na ang kanilang sitwasyon na hindi na sila nangangailangan ng tulong sa DSWD. Ngunit, kailangan pa rin na magkaroon ng trabaho. Kaya po meron din tayong job fair na tinatawag trabaho sa bagong Pilipinas. Ito po ay pinagmamatching po natin, pinagmamatch po natin lahat ng mga aplikante doon sa mga trabaho na bagay sa kanila, na bagay sa kanilang kakayahan. Yung iba nga, pagpasok ko, may isang grupo ang nakasuot na ng t-shirt na HOTS. Ibig sabihin, hired on the spot. Ibig sabihin, meron na rito, nakakuha na ng trabaho. Congratulations sa inyo. Yung mga iba po na nag-a-apply pa lang, good luck sa inyo. Sa palagay ko naman, kahit papano, sa galing ng ating mga manggagawa, ay makakahanap ng trabaho na maganda. Malaki pong tulong po sa amin po, ma'am, lalo na ngayon, may job fair po ngayon dito. Malaking pong tulong para sa amin kasi direct lang po kami makausap namin ang mga employers po dito, ma'am. Papalarin po sana, ma'am, gusto ko sana mag-apply ng masahista. Nagpapasalamat ako sa lahat kasi malaking tulong to para sa amin. Hindi namin sasayangin yung tulong ibinigay sa amin, ma'am. At lalo pa kami magsisikap para sa aming buhay. Mr. BBM, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo po, Sir President, malaking tulong po para sa amin ito. At lalo po sa akin na isa akong 4-piece member po, Sir President. Malaking tulong sa akin at sa aking pamilya po. Maraming pong salamat po sa inyo. Actually po, ma'am, it really helps po talaga, ma'am, sa mga employer po kasi napapabilis po yung pag-source po ng mga applicants po, ma'am. We make sure po talaga, ma'am, na matrato po sila in fairness po, ma'am. And then we can give yung mga tamang benepisyo po talaga, ma'am, sa mga employee po, ma'am. Thank you so much po, PBBM, kasi through this program, it really helps po sa mga lokal po na mga negosyante or mga employer po, ma'am. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally kasama ang senatorial slate ng administrasyon sa Dumaguete City, Negros Oriental noong Pebrero 20, 2025. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo ang pakikipagtulungan upang tugunan ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino. Ang alyansa ay binubuo ng 5 pangunahing partido. Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panunumpa ni Vivencio Vince Tizon bilang bagong kalihim ng kagawaran ng transportasyon. Bago siya maitalaga bilang kalihim, nagsilbi si Secretary Vince Tizon bilang Pangulo at Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Noong kasagsagan ng pandemya, siya ang itinalaga bilang testing czar ng Pilipinas at tumulong sa pagtatayo ng mga mega quarantine facilities sa Luzon. So sa ngayon po, meron tayong open pa na evacuation centers na 4. 3 of those are school-managed evacuation at meron tayong isang evacuation center that being managed by the City Government of La Carlota. Starting December 9, we have recorded the internally displaced individuals coming from the 3
affected barangay. So, yung tatlong barangays are yung Barangay Araal, La Carlota City, Barangay Hagimit, at saka yung Barangay Yobo. Siya yung tatlong barangay na meron tayong na-declare na internally displaced individuals or families situated inside the evacuation center. At saka meron din tayo, aside from the mga IDPs na nandun sa evacuation center, meron din tayong families being affected by the eruption, pero they're being fostered by their relatives and families outside the evacuation center. So nandun sila naninirahan temporarily sa kanilang mga relatives, sa kanilang mga kanilang pamilya sa labas sa evacuation center. So as of to date, February 20, 2025, we are still serving a total of 323 families with 1,111 individuals sa 4 na existing at open na evacuation center dito sa La Carlota City. So yung declaration ng Office of the Civil Defense, nasa alert level 3 pa rin yung activity ng Canlaon. So hindi pa na-downgrade from 3 to 2. So yung advice, wala pa, hindi pa pwedeng bumalik lahat na nasa inside evacuation center. Pero meron yatang ibang LGU na nakapag-decamp na and then bumalik na doon sa mga areas situated outside the 6-kilometer danger zone. From the start of the evacuation, upon the activation of the response cluster, yung mga in charge naman sa pagbigay ng mga iba't ibang services, nandun na yon. So in addition to that, they're being provided also sa aspeto ng psychosocial intervention or services. So meron tayong mga stakeholders na nag-sponsor ng mga iba't ibang activity para sa mga bata, para sa mga kababaihan, para sa mga matatanda, sectoral yung siniserve nila. So ongoing until now. So meron tayong mga mental health activity and that is being provided by the City Health Office at ibang health organizations na pumupunta dito at saka nagbibigay rin ng kanilang services sa ating mga IDP. At saka ngayon, yung initiative ng LGU, meron tayong employment facilitation, nag-open tayo ng mga iba't ibang manual work sa ating mga IDPs na parang if they want na magkaroon ng short-term na hanap buhay like gardening, carpentry. Yes, maraming livelihood program that being introduced ng iba't ibang mga agency, particularly from the TESDA, TLDC, at saka yung PESO. So, meron tayong na-introduce na pot holder and rug making. Kaya nakapagtinda na sila yata ng mga marami ng potholders saka rugs, no? Sige. First and foremost, I would like to say thank you for those na conduct ng kanilang iba't ibang charity works. Maraming salamat sa mga iba't ibang forma ng tulong na ibinigay nyo sa kanila. At for those na would like to help pa, the La Carlota City Government through the Camp Management Office, yung sa donation committee, are still receiving ng mga iba't ibang tulong pa na maaari pang mai-receive ng city government para sa ating mga internally displaced individuals or families. Mga kababayan ko, kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon na iba ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Ang problema kasi po ay yung bulkan, hindi talaga natin, hindi kagaya ng bagyo yan
na masasabi natin kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan itong bulkan, kailan puputok para matapos na, makabalik na kayo sa mga tahanan ninyo. Ganito lang ang sasabihin ko, kahit ganito katagal ito, ang pamahalaan ninyo nandito. Tuloy-tuloy itong suporta na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matatapos ito hanggat kayo'y nangangailangan ng tulong, hanggat kayo'y nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan ng trabaho para masuportahan kayo at matiyak na alagaan kayo ay pinaghahati-hatian namin para naman matiyak namin na walang pagbabago, walang tigil, hindi mapapatid, hindi mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. Ang kinakatakutan po natin yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan parang namamaga pa rin. There has to be a catastrophic, a culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Kaya asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Negros Occidental, nakipagpulong siya sa lokal na pamahalaan at ilang opisyal ng ahensya, kung saan tinalakay ang mga estratehiya para sa kaligtasan ng mga evacuees matapos ang pagsabog ng bulkang Mount Canlaon. Nagmungkahi ang mga lokal na alkalde ng mga inisyatiba para sa permanenteng relokasyon ng mga residente na naninirahan sa loob ng 4-kilometer danger zone. Napag-usapan din ang pagbuo ng isang task force na pangungunahan ng Office of Civil Defense o OCD upang pagsamahin ang mga plano ng mga lokal na opisyal at mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Bago lisanin ang probinsya ng Negros Occidental, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pambato ng administrasyon para sa pagkasenador sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally sa Victoria City, Negros Occidental. Layunin ng alyansang ito na itaguyod ang mga pangunahing panukalang batas sa susunod na legislative session na nakatuon sa pagpapatas ng ekonomiya, paglikha ng mga trabaho at pagsulong ng mga reforma na tutugon sa pangangailangan para mapabuti ang serbisyo para sa taong bayan at ng pamahalaan.
Today, we're celebrating the 80th anniversary of the liberation of Manila. This is a significant event. It marks perhaps the culmination of Filipino-American relations, the belief in freedom and democracy by both the people of the Philippines as well as the United States. And we're here to mark the service and sacrifice of both Americans and Filipinos for that cause of freedom and democracy here in Manila. The American Battle Mines Commission is tremendously honored to represent the United States government and maintain further and deepen Filipino and American relations. The United States and the Philippines have a long history together. It is a long history that was forged in battle for the cause of freedom. And 80 years ago, Americans and Filipinos fought side by side with one another for that freedom. And it's so important for us to remember that long, that rich, that deep history between the United States and the Philippines. Okay, so is there anything you want to add? Well, I just want to add here to the people of the Philippines, thank you so much for allowing the American Battle Mines Commission, the United States, to rest our fallen here on Filipino soil. And for those who have not visited the American Cemetery here in Manila, please come and visit us. We'd be honored to welcome you as our guests. I would like to believe that even if we gather to commemorate the liberation of Manila year after year, as our predecessors before us, our deep respect has not faded, nor will it ever fade. Our deepest respect for the soldiers who suffered. We are privileged to not have to see what you had seen, to not have ingrained in our memories what you had to go through. May we continue to deserve living and thriving in this world that you have built for us. May the light of their sacrifice, their nationalism, their love of country forever scatter the shadows of war, tyranny, and oppression.